Friends Barangay Santa Cruz. Kamusta po tayo? Grabe! Maraming salamat sa napakainit na pagbagyag sa titing ng Pasig. Yung mga dito sa likod, maraming salamat po. Yung mga nakaupo sa upper box. Ito, di natin sila kakalimutan. Kanina pa sila kumakain. Yung mga nakaupo dyan sa likod, hanggang sa mga nakatayo sa likod, okay ba kayo? Yung mga nakaupo dito sa harap, mga nasa VIP seats. Yung mga nasa gilid-gilid, ayos lang po ha. Sakto, dahil ako na po yung magsasalita, lumabas na po yung araw. Maraming salamat. Pero okay lang po, malamig, mainit ang panahon. Basta't magkakasama tayo, ayos lang po yan. Ang layo na po ng narating natin mula 2019. Kanina iniisip ko po kung anong ikukwento ko sa inyo. At naisip ko nga po, idadaan ko na lang sa kwento ang aking maiksing mensahe naman ngayong umaga. At dahil sabi ko nga, magkukwento ako, hindi sisimulan ko po ang aking kwento. Nagmamadali ba kayo? Okay. Yung mga nandito kasi baka sila naka-anay, pero kayo baka naiinitan po kayo na sinunod po kaya muna kayo. Masabi ko, hanggang hapon tayo din. Huwag naman. At dahil gusto niyo mahaba-habang kwentuhan, sisimulan ko po ang aking kwento sa taong 1989. 1989 ako pinanganak. Pero fast forward na tayo, 2019, kung sila ako ng mga panahon na yun. Nagulat po ako sa sarili kong desisyon na tumakbo para mayor. Malamang yung iba sa inyo nagulat din. Kasi last minute po ako nagdesisyon. Pero alam niyo po ba kung bakit talaga ako nagdesisyon na ng dulo? Kasi naramdaman ko po na ito na yung tamang panahon, 2019, para magpakilala ng tunay, malalim at pangmatagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Lagi po natin tatandaan, pag sinabi natin yung salitang pagbabago, pwedeng magkaroon ng pagbabago na mabuti, pwede magkaroon ng pagbabago na hindi mabuti. Pwede magkaroon ng pagbabago na mabuti pero mababaw lang. Kunyari, pinalitan yung pangalan ng mayor, bago yung muka ng mga politiko, pero yung kultura, yung sistema, ganun pa rin. Baliwala. Kaya siniguro natin, kung nabigyan na tayo ng pagkakataon ng 2019, na maging tunay, malalim pang matagalan yung mga pagbabago na ipaglalaban natin dito sa ating lungsod. Higit sa lahat, opo, maraming programa, maraming proyekto, ang daming ginagawa ng ating pamahalaan. Hindi lang po isa, dalawa, hindi lang 10, 20. Ang programa ng city government, ilang daan po yan, kundi ilang libong programa. Bawat sektor, iba't ibang opisina, bawat barangay, iba't ibang lugar. Pero para sa akin, ang pinaka-importante po na mapagtagumpayan natin ay yung pagbabago ng ating pamahalaan para sa hinaharap kung sino man ng mga mauupo. Tapos ng term natin, wala naman forever eh. Ang importante, maiiwan natin ang sistema, maiiwan natin ang lokal na pamahalaan kung saan mas madali nang maging mabuti, mas madali nang gumawa ng tama, at mas mahirap nang maging korap. Yan ang legacy na gusto natin iwan sa lungsod ng Pasig. At hindi po yan magagawa ng isang mayor lamang. Hindi yan magagawa ng isang congressman lamang. Kailangan magsama-sama po tayo, sanib puwersa, magkaisa tayo, tungo sa tamang direksyon, tungo sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Excuse me po. Hindi naman siguro sa pagod at init, lamig, at medyo inuubo na rin. Pero okay lang. Lalayo na lang po ako ng konti, baka matansikat ko po kayo na lang. Mga bata, okay lang kayo dyan, ha? Hindi kayo masyado maingay. Nakikinig din kayo. Maganda rin makinig kayo kasi para sa kinabukasan natin ito. Diba, balang araw kayo magiging mga leader ng barangay, ng lungsod natin. Kaya dapat ngayon pa lang, iniisip na natin yan.
Narinig po natin yung kwento kanina ni Congressman Roman. Mag-iingat tayo sa mga demonyo, ha? Totoo yung sabi ni Kong kanina, tuwing malapit na ang eleksyon, may iba po talaga na una, ipapangako sa atin ang lahat-lahat. Ipapangako ang langit at lupa, ika nga ni Kong Roman. Pero alam nyo, may napansin po ako yung ibang kandidato, hindi lang langit at lupa ang pinapangako, pati ibang planeta, pinapangako na rin po sa atin. Marami po talaga. Minsan nga, binibilang ko kung kinikwenta ko, kung ganito gagawin. Siyempre, kung may magandang ideya, kahit galing sa kalaban, gawin natin, di ba? Pero, ano ito? Sato, dodoblihin daw yung gantong benepisyo. Magtatayo ng ganito. Binibilang ko, umaabot na ng 50 billion, wala pang isang taon Ano kaya yun? May mga ibang bagay siguro, ano bilang mga politiko, pinakamadaling gawin namin ay mangako ng mangako. Kasi para sa isang pangako, laway lang ang puhunan. Kaya po natin sabihin na magtatayo ng ganyan, papagawa ng sports complex. So ano? Saan ko ba nakita yun? Sorry. Wala naman. Pero alam mo, nakita ko na lang din yung carpooling. Wala naman masamang pag-usapan po natin. Gamitan na konkretong halimbawa. Hindi drawing. O sports complex. May naabutan po ako noong 2019 na project sports complex sa Barangay Rosario. Aminin ko, magandang proyekto siya ng previous admin sana. Kaso, nung naabutan ko po, may dalawang problema. Sa totoo, sa kasalukuyan, nasa Court of Appeals pa po. Nasa husgado pa po. Kaya hindi natin matapos-tapos. Wala naman ibang lugar sa Pasig kung saan pwede magpatayo ng ganun kalaking yung track and field. Alam niyo naman po, di ba? Nakita niyo sa Rizal High School kung gaano kalaki ng track and field. Saan ka maglalagay nun sa Pasig na wala kang i-demolish? Totoo lang po. Wala naman Pero yung naabutan natin noong 2019, ito maganda para konkreto yung mga usapan natin. Naabutan ko po siya, nalaman namin na may naniningil, wala po doon at sinertify ng engineering department natin na kompleto yung proyekto. Pagtingin namin ng as-built plan, tinignan ko yung as-built plan. Kung may mga engineer o ano po dito, tinignan ko yung as-built plan, pina-inspect ko po yung actual site. Yung mga nakalagay doon sa as-built plan, wala doon sa actual site. Halimbawa, yung concrete slab doon sa gitna. Nandun po siya. Naniningil na yung kontraktor. Pinatingnan ko, wala naman doon yung concrete slab. Milyong-milyong piso po yan. Ba't natin babayaran kung wala po doon? Pera ng taong bayan yan, ilalabas ko, wala doon yung estruktura. Hindi yung kaya ng konsensya ko. Hindi ko kaya para sabihin na sige, matapos na. Para masabi ko may accomplishment ako, hindi ko po kayang gawin sa inyo yun. Kaya inaayos po natin. Sa kasamaang palad, pag nasa korte, medyo matagal po talaga yan. Pero aantayin po natin, sana maabutan po ka. Pangalawang problema, at ito, kaya ko rin po binabanggit ngayon, kasi first time ko sasabihin sa publiko, dahil kahapon lang po namin natapos. Napag-alaman po namin noong 2019, nasa Rosario Sports Complex, sa F. Andres po, Barangay Rosario. May isang lote po doon, di ba pag magpapagawa ang gobyerno, dapat pag-aari ng gobyerno ang lupa. Kanya inaasikaso namin ni Konsyal Kiko Ang problema na nung tinitingnan na po namin yung lote, may isang bahagi sa gitna, humigit kumulang 2,000 square meters. Malaki rin po siya. Private pa po. Nagsimula na yung pamahalaan, yung LGU natin, nagsimula na sa project noon, hindi pa pala ayos yung lupa. Pinahanap natin ngayon yung may-ari. Naabutan tayo ng pandemic. After pandemic, sinubukan natin hanapin ulit yung may-ari. Umabot ng 1 taon, sinulatan namin sa last known address, yung pala nakalipat na. Last year, nahanap po namin siya, nagsimula ng negotiations para sa lupa, at kahapon lamang, masaya po akong ipaalam sa inyo, na pirmahan na po namin yung deed of sale, nabili na po siya ng inyong lokal na pamahalaan. Kahapon lang po ito. Kaya fresh na fresh. Kaya nung tinitingnan ko po yung drawing ng sports complex, pasensya na po sa mga ibang politiko, pasensya na po.
Pero hindi ako, ang daling mangako na, hindi mo alam kung ano yung problema, hindi mo alam kung ano yung sitwasyon, na hindi mo alam kung ano yung totoong kwento. Laway lang ang puhunan para sa pangako. Kaya kami po sa Giting ng Pasig, ang bilin ko lalo na sa mga konsyal po natin, lagi natin tatanda na maging maingat tayo sa mga sinasabi natin. Hindi porket maganda sa pandinig, ay bibig kasi na natin. Hindi porket may naisip tayo, sasabihin na natin, ipapangako na natin sa tao. Lahat ng gagawin natin, pag-isipan, pagplanuhan ng maigi, pag-aralan, para pag may sinabi kami, alam ng tao, alam ninyo na sigurado, hindi drawing, hindi pambobola. Buti na lang ang mga Pasigenyo. Alam nyo, sa karanasan ko po, tumakbo ang konsyal noong 2016. Halos 10 taon na rin po. Baka higit na po ako sa 10 taon na. Halos araw-araw nag-iikot. Halos araw-araw kumakausap sa iba't ibang Pasigenyo. Ang karanasan ko po at nakita ko po sa mga Pasigenyo, matatalino at hindi sila madaling bulahin. Yan naman ang totoo. Ang Pasigenyo, pag nakikinig sa mga politiko, kahit ako o kahit ibang politiko, ang magsalita, ang Pasigenyo, nakikinig ng maigi, tinitingnan, totoo ba yung sinasabi niyan? Mapanuri ang mga Pasigenyo. Totoo po ba yun? Tama po yan. Ako mismo ang saksi dyan. Kaya kami sa Giting ng Pasig, una, hindi kami mangako. Pangalawa, hindi po kami nahihiyang sabihin na hindi kami malaki gumastos kahit campaign period. Alam niyo, campaign period, 45 days. Sa national, 90 days. Alam ko, yung iba nagugulat. Kasi sabi, akala ko 2 taon yung campaign period. Hindi po, 45 days, 90 days lang po yan. Hindi kami gumagastos ng malaki at makakaasa po kayo na kung kami ang bibigyan ng pagkakataon, kung tayo ang magwawagi, ay wala rin tayong babawiin mula sa kabangalan. At dahil nandito na po tayo, pinuputol na natin yung masasamang siklo ng korupsyon at hindi magandang politika, yung tinatawag na traditional politics o pagiging trapo. Pinutol na natin yung ganong klase. Pati nga mga project ng city government yan, hindi tayo naglalagay ng pangalan dahil hindi yan project ng mayor, hindi project ng bawat isang Pasigenyo. At dahil naputol na natin yung mga siklo na ito, tinataguyod na natin ang prinsipyo ng mabuting pamamahala, ang pagiging bukas ng pamahalaan, ang paglilinis ng mga procurement system natin, ang pag-ayos ng mga proseso ng pamahalaan. Ito na po tayo. Taong 2025, nagbubunga na po ang mga pinaghirapan, ang mga pinaglaban natin. Ito na po tayo, mga kaibigan. Yung mga nabanggit kanina ng inyong dating kapitan, Chairman Eric, yung mga upgrading sa PCGH at mas importante yung pagpapalaki o pag-upgrade din po natin ng Child's Hope noon. Hindi na siya Children's Hospital ngayon. Mula 60 beds, 120 bed na po siya na pwede ang adult. Kung nataan po kayo doon, kung nakita niyo po siya pinapagawa na po siya. Yung nakwento ni Consi Pao na expansion ng ating local senior pension. Yung programa ni Vice Mayor Dodot para sa Pag-asa Scholarship, bukod pa sa more than 20,000 regular scholar natin sa lungsod ng Pasig. Yung nabanggit ni Consi Volta na libreng prangkisa, iba pang mga tulong sa mga maliliit na negosyante, yung tapatlong ni Consiel Simon, pati mga ibang livelihood project na hindi niya nabanggit na, yung CSO Academy ni Coach Paul. Si Coach Paul hindi nga nanalo nung 2022. Nung nag-usap kami nung 2022 pagkatapos ng eleksyon, sabi niya sa akin, Mayor, gusto ko na magtrabaho. Sabi ko kay Coach Paul, ba't ka magtatrabaho? Talo ka nga. Yung binibiro ko lang. Pero gusto niya talaga magtrabaho. Tinayo niya yung kauna-unahang CSO Academy sa lungsod. Hindi lang sa lungsod, kundi sa buong bansa. Yan si Coach Paul. Kaya alam niyo si Coach Paul, deserving po talaga yan. Gusto talaga magtrabaho. Pero bukod pa ron, si Consiel Kiko, pinapaabot pala ni Consi Kiko ang kanyang pagbati sa inyo. Medyo na taon po sa graduation ng kanyang anak. Honor pa naman yung anak niya. Siyempre, gusto niya siya yung magsabit ng medal, di ba? Sayang naman.
Kaya nabati niya po kayo. Nabatiin niyo rin po siya ng congratulations sa kanyang anak na si Rain. Rain, kung mapanood mo to, congratulations sa iyo. Si Consiel Kiko, alam niyo, wala pang 3 taon nakaupo, ano? Pero marami siyang magagandang nagawa na. Una, yung sa Responsible Pet Ownership Ordinance. Diba, ayaw na ayaw natin pag nakakatapak tayo ng dumi ng aso. Ngayon, yung may-ari ng aso, pwede na i-penalize. Nagsimula na tayo na mag-training at magbigay ng mga panikit sa ibang barangay para ma-penalize yung mga hindi responsableng may-ari ng mga aso at iba pang hayop. Pangalawa, yung just compensation. Marami kasing lupa noon na inagaw ng gobyerno, gaya nung sa sports complex. Si Consiel Kiko din yung tumulong sa atin dyan. Gaya nung sa maraming kalsada, kinukuha ng gobyerno. Pinaghirapan yun ng mga pamilya Pasigenyo. Kinuha lang bigla ng gobyerno, nagpatayo ng kung ano, ng kalsada, ng sports complex na hindi inayos, hindi man lang binayaran. Kaya ngayon, inaayos natin yan. Kahapon, bukod sa sports complex, minaayos po tayo. Kalimutan ko kung anong kalsada, pero 1960s pa po kinuha ng pamahalaan. Ayaw natin na may naagrabyadong pamilya Pasigenyo. Kaya pinipilit natin gawin yung just compensation program. Binabayaran sila sa halaga ng zonal value. Sa Santa Cruz, mayroon na rin po tayong just compensation. Pangatlo, yung palupa. Kasi ang programa ng pabahay, hindi lang po yung puro pataas. May ginagawa po tayo, may 2 tayong pabahay. Sa Santolan, isa sa Rosario, yun, vertical po yun. Pero, para sa akin, yung mas mahalaga at mas malapit sa puso ng mga Pasigenyo, yung horizontal, ibig sabihin yung palupa. Mahigit 3,000 pamilya Pasigenyo na po ang natulungan natin para mapasa kanila ang lupang kinatatayuan ng mga bahay nila. More than 3,000 families po. Yan ang ambag o na itulong sa atin ni Councilor Kiko Ruscha. Lahat po ng nabanggit na programa, ng proyekto, ito po makikita natin na kaya po natin ito nagagawa ngayon. Dahil ito na nga po, naputol na natin yung masamang siklo, inaayawan na natin yung traditional na politika, yung takutan, yung palakasan, simbolo natin dito, yung pamaskong handog, tinataguyod na natin yung pagiging bukas ng pamahalaan, yung tinatawag na mabuting pamamahala. Kaya ngayon, nasa yugto na tayo ng ating pamahalaan na yung mga benepisyo, programa, palawak ng palawak, pa-expand ng pa-expand. Gaya ng paborito natin, kasi nakita ko, may mga senior po yata dito, ano? Dito ba? Senior? Sino po mga senior high school natin? Senior high school po kayo na? Senior citizen. Kalituhan tayo, ha? Senior citizen pala. Di ba yung local senior pension natin, wala pang 3 taon yung programa na yan. Iluna lang natin yung mga walang-wala po talaga. Ayaw natin yung iilan lang yung may allowance galing sa City Hall. Dati, nasa 300 lang silang may allowance eh. Tinanggal natin yung allowance na yun, yung iba nagalit. Hanggang ngayon, yung iba nagtatampo. In fairness po sa kanila, yung iba naman naintindihan na kung ano yung ginagawa natin. Pero mapapansin po ninyo, yung mga ilan lang naman, pa isa-isa, yung mga senior tayo na galit sa akin. Kasi tinanggal ko yung allowance nila na malaki. May allowance pa, 5,000. Pero nasa 300 lang yung nakikinabang na abutan ko po. Tinanggal ko yung allowance nila. Ano pong ginawa natin? Nagbuo tayo ng bagong programa kung saan mas marami ang makikinabang. Local senior pension, more than 20,000 beneficiary. Imbis na 300 lang yung may konting allowance, yung may malaking allowance. At ngayon, ang magandang balita, ito na nga eh. Dahil sa pagtataguyod natin ng mabuting pamamahala, gumaganda yung posisyon ng ating pamahalaan. Ngayon po, sinasama na rin natin yung may mga maliliit na SS pension. Kwalipikado na rin sa local senior pension natin. Yan at marami pa pong iba. Kaya sana po, ngayong 2025, dire-diretso lang po tayo. Naiikingin pa natin kung ano yung nasimulan natin, kung anong reforma, pagbabago ang nagawa natin, gagawin natin mas solido pa. Pero gaya ng kung nasa isang sasakyan po tayo at gustong dumiretso ng driver, mahirap po kung may kahit isang pasahero lang na inaagaw yung manibela, gustong lumiko. Disgrasya po yun.
Mahirap po yun. Delikado po yun. Na-experience ko na po yan, lalo na nung unang termino ko, na tinanggal natin yung kickback sa kontrata ng mga pamahalaan, sa mga project ng pamahalaan. Tapos mababalitaan mo, may isang konsyal, lumalapit, hinihingi ng kickback. Ayaw na nga natin ng ganun. Tinanggal na natin yung ganung kalakaran para kung anong laman ng kamay ng bayan, buong puwersa natin maramdaman. At habang tumatagal ang panahon na nandito na tayo sa maayos na paggugobyerno, tapat na paggugobyerno, malinis na paglilingkuran, mas mararamdaman at mas mararamdaman pa natin po ito. Kaya, kumbaga, meron daw pong mahilig magbingo dito. Totoo po ba yun? Ayun na. Kasi nung nakaraan, nung huling bumisita ako dito, abutan ko, daming nagbibingo eh. Diba sa bingo, minsan yung panghuli, yung blackout, minsan, pupunuan. Diba, pagka blackout na, pag may kulang na isang number, pwede bang manalo yun? Halos lahat nandun, sabihin, pwede ka ba pumunta sa harap? Uy, halos lahat naman meron na eh. Sabihin sa'yo, may kulang pa na isa. Hindi po panalo yun. Kailangan kasama po ang bawat isa para maging mas maayos, hindi na tayo magka-problema. Hindi ko na maisip kung anong mas magandang salita, pero sana wag niyo na po ako bigyan ng lason sa konseho. Tensyon, wala akong maisip na ibang salita, pero totoo naman po eh. Kailangan yung mga kasama natin ay, hindi naman dahil sa kaibigan eh, pero kailangan ang kasama natin, kapareho natin ang prinsipyo. Pareho tayo dapat ng direksyon. May ilan man na gustong umatras tayo, pabalik dun sa lumang kalakaran, tayong mga Pasigenyo, ang sigaw natin, dire-diretso po tayo, paabante, pasulong sa lungsod ng Pasig. Barangay Santa Cruz, vote straight po tayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga. God bless, Pasig City. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Santa